The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na inaalala ang lutong minudo ng kanyang nanay nung siya ay bata pa, kung saan tila nababalot ng misteryo ang pinanggalingan ng laman nito. Ako si Vicente at nangyari ang aking kwento nung ako ay bata pa. Hindi ko na kasi gaano maalala masyado ang karamihan sa mga nangyari sa akin nung bata pa ako. Isang dahilan siguro ay dahil lumaki ako sa hirap kasama ang aking nanay at nakakatandang kapatid. Sa squatters lang kami noon nakatira at walang-wala kami simula nang mamatay ang aming ama. Hindi ko na siya naabutan at tanging alam ko lang ay nalubog kami sa utang nang mawala siya. Si Nanay Corning lang ang bumuhay sa amin ni Atek lang. Sakitin kaming magkapatid at payat dahil lagi kaming gutom. Wala kaming baon sa paaralan at lagi kaming pinagpipiestahan ng mga pangaasar dahil sa aming pagkadugyot. Lagi pa kaming nakakarinig na wala daw kwenta ang aming ina sa pagpapabaya sa amin. Kadalasan din noon ay natutulog kaming gutom dahil wala kaming makain sa umaga. Tanging paglalabada lang ang trabaho ni Nanay Corning kaya kumakayod siya araw-araw makahanap lang ng customer. Madalas ay ginagabi na ito sa dami ng kanyang mga labada. Ngunit tuwing umuwi siya ay nagagawan pa din niya ng paraan ang pagluluto sa amin ng masarap na pagkain. Ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang kanyang pagluto ng menudo tuwing may okasyon. Tandang-tanda ko ang sarap ng luto ni nanay tuwing naaalala ko ito. Hanggang ngayong matanda na kasi ako, ay naaalala kong may kakaiba sa lasa ng kanyang menudo. Isa din sa tumatak sa akin noon ay ang reaksyon ni Atek lang sa tuwing nagluluto si Nanay Corning. Tila nandidiri ang mukha niya at napansin kong kaunti lang siya kumain kahit na bihira lang kaming makakain ng karne. Hindi ko ito kinestyon noon nung ako ay maliit pa, ngunit ngayon ay tila may halong pagdududa na ang aking nararamdaman tungkol sa menudo ni nanay. Dahil ilang beses kong sinusubukan gayahin ang luto ni nanay at hindi pa din nagkakalapit ang lasa. Naisip ko pa nung una na baka wala lang iniwang recipe sa akin si Nanay Corning bago siya mamatay. Kahit anong palit ko ng sangkap ay hindi ko makuha ang sarap ng kanyang luto. Isa sa mga tumatak sa akin nung bata ako ay nang ako ay malapit ng magkaarawan ay humiling akong makakain muli ng menudo ni Nanay Corning. Ngunit napansin kong umiyak lang si nanay at nagsabing hindi na siya makakapaglabandera dahil umalis na ang kanyang suki. Hindi daw niya maipapangako ang pagbigay sa akin ng menudo at gagawan pa niya ng paraan ang paghahanap ulit ng pagkakakitaan. Bukod sa paglalabada, ay naglalako na din si Nanay Corning ng mga sigarilyo at basahan sa kalsada. Ngunit isang gabi ay hindi siya umuwi sa aming bahay at nag-alala kami ni Atek lang. Naisip naming baka nasagasaan na ito o kaya naman ay napaano. Nakatulog kami sa kakahintay sa kanya at paggising namin ay nakauwi si Nanay Corning na tila nakahawak sa kanyang tagiliran. Nakita naming may tahi siya sa bandang sikmura at agad na kinamusta siya. Nagsabi lang siya na nagawan niya ng paraan ang aking kaarawan at wag daw kaming mag-alala. Kahit nangihina pa
ay si Nanay Corning pa din ang nagluto at naghanda ng aking menudo. Sa aking pagka-inosente noong mga panahong iyon, ay nawala agad ang aking pag-aalala at natuwa lang sa aking handa. Hindi ko naisip ang posibleng dahilan kung paano biglang nagkaroon ng panghanda si Nanay Corning at kung bakit tila nandidiri na naman si Ate Klang. Halata sa mukha ni Ate Klang na nag-aalala siya kay nanay habang ako ay walang malay sa katotohanan. Ngayong matanda na ako ay napagtanto kong posibleng kinuha ni Nanay Corning sa kanyang laman ang pinakain niya sa amin at sinahog sa kanyang menudo. Agad akong tumawag kay Ate Klang para tanungin ang katotohanan tungkol sa aming kinakain noon. Hindi ko sigurado kung laman ba ni nanay ang ginagamit niya o kaya laman ng ibang tao. Nang makausap si Ate Klang, ay mas lalo akong nagulat. Dahil tuwing naghahanda daw si nanay noon, ay nahuli niyang may kasama itong iba't ibang lalaki na tila binibenta niya ang kanyang katawan para lang makakuha ng pera. Kumapit daw si Nanay Corning sa patalim para lang may maipakain sa amin noon pa. At ang kanyang sugat daw sa tagiliran ay dahil sa kanyang pagbenta ng isa sa kanyang bato sa isang sindikato para lang makapagbayad utang at may maihanda sa aking kaarawan. Hindi ako makapaniwala sa mga ginawa ni Nanay Corning para sa aming pamilya. Na lahat ng sakripisyo at paghihirap na dinanas niya ay para lang mabigyan kami ng magandang buhay sa kabila ng aming kahirapan. Na kahit na tinatawag siyang walang kwentang ina ng ibang magulang, ay hindi nila alam ang mga ginawa ni Nanay Corning para sa amin. Hindi ko mapigilang maiyak sa lungkot at pagkaawa sa aking ina. Pinaliwanag ni Ate Klang na prinotektahan niya ako sa katotohanan para lumaki akong maayos at magsipag upang makaahon sa kahirapan. Ayaw lang daw niyang mabahidan ng kalungkutan ang alaala ko kay nanay. Lalo na't ilang buwan lang matapos ng aking kaarawan ay pumanaw si Nanay Corning dahil sa komplikasyon ng mga naging impeksyon sa ginawa sa kanyang iligal na operasyon. Ngayong malaki na ako, ay dinalaw namin ni Ate Klang ang kanyang puntod at nagpasalamat. Dun ko natutunan na ang pagmamahal ng isang ina ay walang hanggan at walang maliw. Na walang hihigit pa sa sakripisyong kanilang ginagawa para sa atin. At ang pagmamahal sa aming mga anak lang pala ang sikreto sa menudo ni nanay.